Hello, Doris. Kamusta, kamusta, kamusta? How are you? How are you? Ha? Good, good. Oh. It's been how many years pa since Rico J passed on? 7 on this coming October. 7 years na. Oo, sobrang bilis sa panahon. Sobrang, kasi, flies talaga. Pakita mo sa amin, ano yung mga nandito? Yung ticket nila ni Didit Reyes, Mhm. and Rico's concert in 76 pa to? Oo, 1976. Yeah, Concert ni Rico J. Puno. with Mike Hano po. Oo, And ito yung, with the Hitmakers. Hitmakers, Meron ID. pa siyang Rock Baby Rock. Oh. So, in 1977. Original ticket yan. Ano na siya si Rico dyan Rock Baby Rock. Entertainer of the Year na siya dyan. Aha, okay. The cutest husband in the world. My dearest wife, ha? Oh, gwapo na siya dyan. Oh, kailan niya pinadala yan sa'yo? 1992? 93. Anong occasion? Valentine. Look at the cutest husband in the world. Ah, Kasalanan siya dyan. may kasalanan. Nagpapakyut ulit. Oo. Mm. Oh, ito naman. Ito nakawawa siya dito. Bakit? Ba't kawawa? 3 nights in a row yung show niya. Mm. Tapos the third night, sabi niya, sweetheart, ayoko nang kumanta. Pagod na talagang as in begging. Oo, bakit? Hindi na makatayo, pagod na. Pagod. Sa sobrang pagod. Sobrang pagod. Grabe, Pero no? natuloy pa Ganun rin. siya kasipag, ha? Talagang sagad-sagad kung magtrabaho. Natuloy pa rin. O, ano naman to? Ay, yung mga sinasabi ko sa'yo, Oo. look at that, together Oo, raw. sige. Magpapadala siya Doris, missing you a lot, sweetheart. Take care. Love, Rico. from together raw. Oh my gosh. Nagte-telegram talaga Sweet, siya. no? Sobra. Kaya naman kumakanta. Kinantahan ka niya no wedding? Yeah, nakyat niya ako sa stage. Oh, anong kinanta niya sa yung song? Kapalaran. Oh. So sabi ko sa'yo, mas meaningful yung kapalaran sa akin. Oo nga no? Yeah. Kasi ito yung nililigawan niya ako. Oo. Sa mga tagahanga ng OPM legend na si Rico J. Puno, manood po kayo dahil makakausap po natin ang kanyang widow na si Doris. Mas higit po nating kikilalanin ang ating idol sa pamamagitan ng kwento ng kanyang may bahay. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babaws channel. Guys, napakaswerte natin dahil kasama natin ngayon ang widow ng isa sa mga icons or legends ng OPM na si Rico J. Puno. Walang iba kundi si Miss Doris Tayag Puno. Doris, hello. Hello. Welcome to my channel. Thank you for having me. You're welcome. Pero before we begin, Doris, gusto ko lang linawin, ikaw pa rin ba ang asawa, legal wife ni Rico? Hindi na anal ang inyong marriage? Opo, ako lang po ang nag-iisang asawa ni Rico and it wasn't enough kasi walang finality. Parang naging moro-moro nga yun eh. Oo. But we had two hearings. Sumuntik na, kumbaga, na maanal. Hindi rin Hindi kasi rin. walang finality Oo. at saka sa PSA. Oo. Ako pa rin ang surviving spouse. Oo. Ang problema kasi, Oo. Julius, kaya masyadong naging gano'n ng parang anal kami talaga, hiwalay. Because he goes on and off, he will go home to court me again, tapos may ibang babae na naman. Pero ang punto rito, ginagamit niya sa show. Oo. Every time na gusto niya magpatawa, wala na kami pati ng asawa, anal na kami, ganito. Tsaka pa nanliligaw siya. Oo. Sinasabi niya, hanal kami. Oo. So, dun, naging parang biro. Oo. Until yung mga tao, alam mo naman yung mga tao, pag sinabi ng, sino ba naman di maniniwala si Katie? Siya nagsasabi Oo. Oo. na sa kanya galing. So, Oo. paniniwala talaga sa kanya. Oo. At positive na, Oo. hindi. Ako pa rin ang surviving spouse. Forgive me for asking this. Meron bang iniwan sa'yo na mga ari-arian si Rico? Wala eh. Wala rin? Ang masakit dito, kahit pwede kong habulin, I need the cooperation of my children. Oo. Kasi, ano yan eh,
extrajudicial settlement yan and everything. Oo. So, yung like sa GSIS, di ko ma-file yung insurance benefit ni Rico. They're not giving me the documents needed sa GSIS. Oo. So, how can I file it? Eh, may 50% sila doon. Oo. Oh. Yan. Tapos yung mga ibang ari-arian niya, yung mga burara kasi si Rico sa mga sa mga papeles. Oo. So yung iba nasa lawyer. And his lawyer was with the other Woman. side. Oo. So yun ang nangyari. Pero ngayon, hindi ko lang pwedeng banggitin. Meron akong pwedeng kunin. Meron akong pwedeng sundan. Oo. Just like the Kingswood, nandun pa. Yung condominium, no? And meron pa sa Antipolo. Meron pang Batacars. Pwede kong kinuha lahat nung The Last Girl. Yung New Hiace, yung Force, Oo. lahat. So, sa ngayon ako wala. Oo. Wala talaga nakuha. Wala. Kahit ano. Pati yung mga, the watches, yung mga signature watches ni Rico, nandun sa isang, Oo. sa isa. So, pagod na ako. Tsaka magastos. Tapos kumuha na nga ako ng yung success fee. Kasi wala na akong na-drain na rin ako eh. Yeah. So, sabi ko naman, material lang yan, pera lang yan. Kung magpapagod ako, mas stress ako masyado. Oo. Huwag na lang. Oo. Huwag na lang. Just, tinaas ko na lahat sa Diyos. Yeah. Anyway, Doris, pag-usapan naman natin ang iyong husband, Rico Puno. Rico J. Yes, the Rico J. Paano ba kayo nagkakilala ni Rico J? Oh, I was with Jen Bank in Binondo. What is this? Ano yan? Bangko, It's a General bank. Bank. Ay, ano ka doon? Owned by Dr. Yuwico. Anong work mo ron sa bank? I was the secretary of the owner of the bank. Okay. Then, ang kasama ko lang sa 5th floor na yun, sa office na yun, si Gina Duarte. Which happens na asawa, the wife of Mon Duarte, who is the manager of Rico. So, one time, sumama si Rico na sunduin si Gina. Sumama kay Mon to pick her up. Tapos sabi gano'n, nakita ko ni Rico sa desk ko, magkalayo kami. Sino yun? Pinakilala ko. So it was a Sikat na ba? Sikat na to? Rico Puno? Hindi pa? 76, pasikat na. Kilala mo na? Yeah, after a few months, he was, na-receive niya yung the most promising entertainer of the year. Oh, okay. 76 yun, no? Oo. So pinakakaguluhan pa sa office nung dumating? Parang, ay, si Rico Puno! pero kilala na siya. Kilala, Kasi lumabas na yung lumabas na yung The Way We Were. Oh my gosh, yung pinakasikat niyang song, no? Oh, the biggest hit of Rico. Still on 45s. Pero ikaw, na-starstruck ka ba? Nakita mo? Hindi, napangitan ako. Bakit naman? No. Talagang, like, yung, balikan natin yung The Way We Were, which is the biggest hit of his, on 45s. Then, the next, kasi Jules, yung panahon na yon, magkaroon ka lang ng one-hit song, 45 lang, isa Made lang. ka na. You're Made, at isang album na yon. Okay. Okay. So, after nung sumikat yun, siyempre, album na yung kasunod nun. Pero nagkaroon ng konting problema, yung maraming what ifs, yung what if they say that Rico is not a handsome guy, that the fans are maybe thinking of. So, matakot sila. Hindi nilagay yung picture ni Rico. Makita mo yung album ni Rico. At tinago ang mukha ni Rico? Yeah. Oh. So, they came up with an idea na silhouette ang takip Mystery singer. Pa-mystery kung sino man. With a girlfriend, of course, with sa luneta, sa hands, sa big. So, hindi mo you will not see Rico's face. Baka ma-disappoint yung mga fans. But it became so big. It was his biggest hit. Especially with kasi yung The Way We Were is an adaptation of Barbra Streisand's song. The Way We Were. And the people
were amused with the famous line na mamasyal pa sa Luneta. Oo, tinagalog eh, no? Oo, doon talaga siya sumikat. To do it all again. Tell me, would we, could we, ala ala, nang tayo'y mag-sweetheart pa, namamasyal pa sa luneta, nang walang pera. So it's the latter. We'll remember whenever we remember. Yeah, yeah. The way we were. Remember. A recording offer came in. So, yun nga, doon nagka-problema. How to put Rico's face. sa So, nung album. sumikat ang The Way We Were, hindi pa kilala yung face niya? Wala pa? Hindi pa. Wala. Silhouette guy lang siya noon. Yes. Mystery singer. Yes. Pero may name Meron, Rico J. Puno. na walang mukha. Walang Okay. mukha. Kaya, nung talagang sobrang sikat na siya, Oo. the television people were looking for him Oo. para i-guest. Oo. So, gusto man nila i-delay, wala silang choice. Mm-mm. So, they have to guest Rico sa Oo. mga TV shows. Oo. You know what? To their surprise, they loved Rico. The audience loved Rico. Kasi talagang si Rico is adorable and gracioso at magaling. Oo. So, yung ine-expect nilang, what if they will see Rico? They will see that Rico is that handsome guy, ganon. Nawala lahat yun. Tapos lahat ng albums niya, lahat cover na siya. And they were all big hits, just like the first. Oh, wow! Yun ang history, ah. Ang ganda nga ng storya ng The Way We Were na yun eh. Imagine. Actually, Takot sila na makita yung mukha niya, ah, dahil baka mag-disappoint yung mga fans. natakot Oo. talaga. Oo. Kasi may nangyari ng ganyan sa female star. Sikat na sikat siya. Tapos nung nilabas yung album with her face, Oo. wala nang bumili. Grabe pala mga... It's a true story. This Kahit is- gano'ng kaganda yung kanta, pag nakita yung mukha, ayaw na. Yeah, it's true. So natakot din sila kay Rico Oo. because he's not that handsome guy talaga. Oo. Okay. Saying, may ano pa siya ibinulong sa langit. Oo. Tapos King Rico J. Puno, kaibigan at kakampi. Oh. Ever. Regalo ni Ever Bartolome. I think regalo ni Ever ito, no? Kasi Rico bought 2 of his paintings. Oo. Ito. Anong title? The Prince. The Prince. Acrylic on canvas, Heber Bartolome. This. Oh, ganda, ah. This one. Wow, ganda. Okay, so binili ni Rico yan. Yeah, I think. Ganun siya ka-generous. Oo. And Ganda. then, the green. Oo. Uh-uh. Oo. And this is it. Ayan, ganda. Galing ni Heber. Tsaka mabait siya. Oo. Ito naman, nung birthday niya, I don't know if you want to include this, nung, hindi ko alam kung binili rin niya yung mga, alam mo na, mga gustong maging sikat na painters, Oo. caricature niya. Nagpa-tournament kasi siya Oo. nung birthday niya. Oo. So, ito yung kanyang, Hmm. ito Rico J. Kung may nais eh, ano bang ito, alam mo, Hmm. the bracelet and the ring, bigay niya sa akin yan eh. Oo. Pero nawala. Ah, nawala. Hindi nawala, kinuha ng isang girlfriend. Oh, okay. So marami siyang kwento. Oo. Ito namang Time After Time, Mhm. Rico J. It was recorded in ano eh. Imported, ah.
One and only two. So never released in the Philippines. Not yet. Look. Promo copy only, not for sale. Aha. Time After Time by Rico J. Tapos pinatugtog dito sa one of the discos. Oo. So it's a disco EP, no? Yes. Disco EP ni Rico Puno. Very rare. Oo. The one. Recorded in the US. Namumukuntangi yan. Oo, Nag-iisa in siya. ayan. I'll England pala. I'll- Made and printed in England and Recorded in the US. 1987 siya nilabas. Ayun. Executive producer Terry Chavo, Errol Jones. O puro imported, mga mga may kinalaman dito. Kaya wala na siyang naging busy siya. Wala nang Oo. follow-up. Kaya, So hindi na makakabili ng ganito sa market ngayon, no? Wala, wala, Almost impossible na yan na makabili. yeah. This is the only copy. Oo, galing. Ito, ano to? Ito yung kanyang favorite suit. Aha. Actually, kasama siya sa isa sa mga albums niya. Mhm. And paborito niya talaga yan. And became my favorite too. Nag-courtesy call siya kay Dr. Binay and Mayor Mayor Binay. Binay. That's me. Oo. And, sa likod. Yung naging first counselor siya sa Makati. So, And he ran for vice mayor, no? but he lost. He lost. Yeah, Oo. because he was always in Zamboanga. So let's now go back to the first meeting. Ano nangyari? Wala lang. Hindi ka na, walang dating sa'yo. Wala, siyempre kami, yan, panahon na yun, gusto Pero mo syempre, ako dark and handsome. Saka sinabi niya, ako yung kumanta nung No, tahimik siya. Wala. Rico is so quiet, actually. On stage lang siya salbahe, on stage lang siya madaldal. Bastos yun, di ba? Pag nasa stage? Ay, pag hindi naman siya naging bastos, hindi na siya si Rico. So, no. Parang, yung madidisappoint yung minsan yung audience. Walang green jokes. Oo nga. Actually, kasi Rico has his own way and technique to to captivate the audience. kiliti, no, ng yung audience, kiliti ng no? audience. Ako nga araw-araw ko na napapanood, gabi-gabi ko na napapanood. Natatawa pa rin ako sa mga jokes niya. Talaga matatawa ka. Oh. Matatawa. So doon sa first meeting, ano nangyari? Hindi ka na-impress. Okay. Okay. Wala. So, Wala. ano next? Wala lang. Paano ka Basta- niligawan? He would send flowers. Kahit nasa Bicol yan, minsan telegrama pa. Wala pa cellphone na. Beeper pa lang. May beeper na at least. Beeper. Okay. Pero, hindi beeper. Flowers. Always a dozen of roses, telegrams, I miss you, I love you. Ah. Just tell, yung may driver kami noon, pangalan dito. Just tell this, what you want, and bibigay niya lahat. Actually, talagang sobra siyang, well, siguro talaga nagustuhan niya. And ako, kahit hindi, talagang He pursued you. He pursued me. Talagang, kahit sabihin ko na, please lang, yung gano'n. Ayoko talaga. Kasi, at saka siguro, late ako nag-bloom. Kailan mo nasimula maramdaman na meron kang feelings for Rico? Hindi pa rin, until na-develop na. Na-develop. Mas maganda nga yung na-develop eh. Oo nga. And talagang pinampor niya ako. Talagang super, siya. Imagine mo, kahit 11 o'clock in the lunchtime, dadalaw yan, magdadala siopaw, magdadala ng... Ganun siya ka-pursigido. Kaya hindi naman siya mahirap, hindi naman siya mahirap mahalin. It was adorable and... So, yung face, wala na. The face only, the face lang. Wala na. Wala nakalimutan. Naging gwapo na siya, eventually. Yeah, eventually. Kasi hindi naman talaga siya pangit. Kulang lang sa grooming. Oh, okay. Kulang sa grooming and yung talagang kung totoong mahal mo, kung totoong kaibigan ka. Although, you cannot change a person. Yeah. But the outlook, the way Yung look niya. yung- Confidence, no? Yeah. Build mo yung confidence niya, yung self-esteem niya, yung gano'n. And hygiene. Napaka-importante na. So, doon nag-start. Ikaw yun. Ikaw nag-alaga sa kanya. Oo, Inayos parang mo ako yun. naging stylist niya. I would even select yung mga suit, yung ano. Naging naging aware siya on how to look good. And then, when did you get married? Ang civil namin, October 30, 1979. That's the civil.
Tapos yung church wedding namin, Oo. March 4, 1980. That's you! This is me! Oh, your first introduction to the public. Rico requested for this na i-publish ako before the wedding. Oo. Kaya, yun yung ano. Kinover ka ng panorama nung 1980, guys, oh. Yeah, before the wedding. Rico Puno's baby and bride-to-be. Ah. Wow! Siya na si Doris. Naging cover siya ng panorama. May magandang caption February sa 24, 1980. May magandang caption sa loob yan. Ah, talaga? Dito na lang sa lap ko. Sa loob. Tingnan natin. Ayun! Yung Okay. magbalot, magtago kaya wala. The Total Woman captivates the total entertainer. Ayun, oh. Prenup to. Yeah. Ayan, prenup. Mag-boyfriend pa. Kasama namin dyan si Haji and Rio Diaz. Oh. Kaya Ayun, naging oh. barkada kami. Pero patay na rin si Rio. Nagsama kami nung kinasal kami ng civil. Hindi namin ma-schedule yung yung church wedding. Busy lahat yung mga yung mga ninongs and ninangs, principal sponsors. At saka gusto niya talaga, Julius. Huge wedding, talagang bongga. At saka alam mo, Julius, ang laki-laki ng ginastos namin sa kasal. Pero the money na ipon ko yun from Mrs. Marco. Kasi every night, paborito ni Madam, si Nora and Rico. Some would go with the white envelopes, no? Rico and Nora is the brown envelope. So imagine how much food. And that was the early 70s. So naipon ko yan. 600,000 yan yung kasal namin. Oh my gosh, ang laki doon. Kaya nga, sabi ko, nangihinayang ako, we can buy a big house with this money. Sabi ko, gusto niya talagang bonggang kasal. Pinabayaan ko na siya. It was his dream. So, maganda naman talaga lumabas. Kaya, sabi ko, sige, okay. Pero, ayoko na magpakasal that night. Alam mo. Talaga? That night, nakakatawa. Si Norma Hapitana naman kasi, the manager niya si Norma Hapitana. Sorry ko. Imagine, the night before our wedding, he was discoing with Susan Henson. Huling hirit, ha? Akala niya huling hirit, pero actually hindi. Alam mo, ininom ko yung buong boteng champagne. Oh my Kasi ayokong gumising, ayoko matuloy yung kasal. Oo. You cannot wake me up. Talagang inubos ko yung isang boteng champagne talaga. Natulog ako. Kasi ayoko na. Sabi ko, that's it. Doon ko sinabing, andun yung... Pero nagising naman ako. Andun na yung mga sponsors. Imagine mo, all the heads of the country. Like Mrs. Marcos, Kaer, si Kaer Di Manalo. Lahatin mo na yung big time, lahat ng heads. Kasi sabi ko, kahit groggy ako, tayo ako, ligo, tayo makeup, and it came out nice naman. And while walking, I was with my usual smile. What else can you do? Yeah. Hindi pagandahin mo talaga yung aura mo and everything. Totoo. But I almost backed out. Oo nga. Yung pala yung unang-unang runaway bride mo. Actually, No? Yun ang una dapat, no? Nagka-part 2 lang. yeah, nagka-part to lang. You're right. O, tama ka. Actually, yun dapat. Pero I was, ang iniisip ko talaga yung kahihiyan ng, yung si Rico. Kahihiyan ni Rico yun, kung hindi ako sisipot. Maid of honor namin was Lea Navarro. Best man, Basil Valdez. Pinabayaan ko siya. Wala na akong say. Pinabayaan ko siya. Yung luho niya. Tapos si Sharon Cuneta was one of the bridesmaids. Tapos the rest, my cousins. At saka brothers ko. Malaki talaga. Star-studded wedding. At saka we are so thankful kay Mrs. Butch, Roa. Siya ang naging MC ng wedding. Tapos, sobrang star-studded. Lahat na nandun. Lahat na At saka guest namin, we have to open function rooms to accommodate the guests. May 1,500 doon dumating.
So, gaano kasikat si Rico noon, nung mga panahon na yun? That was his era. Like, 77. anong mga kwentong di mo makalimutan tungkol sa pagiging sikat ng husband mo? Well, after, nakakatawa nga yung After the Way We Were na nag-hit yun, no? He was about to record the song Kapalaran. Bakit ba ganyan ang buhay ng Ayun. tao? That's a Kapalaran. Yun ang Kapalaran. Which also became a hit, no? Of course. Kasabayan lang ng ano. The Way We Were. Actually, hinigitan pa yata. Ha? Yes, ang matindi lang sa The Way We Were is the line Oo. na mamasyal pa sa Luneta. Ayun, naging iconic. No? Yan naging ano niya eh, Oo. yung bero ng song, no? Oo. Pero kung tutuusin mo, kung alin ang nag-hit at nagustuhan talaga ng tao, Kapalaran. Kapalaran is so meaningful. It's Naging movie such ba a- yan? Ginamit sa ano? I think so, with Richa Gomez. I'm not sure anymore kasi marami siyang ginawa. Si With Nino Mulak, Oo. Alma Moreno. Si Alma Moreno nung yung Bawal na Pag-ibig ang theme song, no? Oo. Artista rin siya, ha? Oh yes! Si Rico is a singer, actor, Oo. TV host, Oo. comedian actually. Natural niyang komedyante. Oo naman. Minsan nga siya kay Helen Bella, or I think it was Connie Reyes. Pero alam ko kay Ate Helen Bella. Yung papel niya, babaero, with always with another woman. Alam mo, pag pinanood mo siya, hindi siya umaarte. Kasi babaero talaga siya in real life. He was so himself. Oh, yeah. He was like talagang, wala siya kailangan ni arte. Kasi parang ginagawa lang niya araw-araw. Ganun. Pero bago raw kayo nagpakasal, involved siya sa isang famous actress. Tama ba yun? Yeah, marami sila actually. May isang sikat na artista noon. Yeah, but... Ano nangyari doon? Na-disappoint siya. Akala niya siya yun. Yung artista ngayon. Yung artista yun. Kasi nilagyan ng... Superstar yun, di ba? Yung babae yun. and Oo. so pretty. Oo. Yung one of the most beautiful faces among the actresses then. Oo. So, nung nakita niya, nung may the end, para si Sis Dom sabi the end, nung natapos na yung nobela ko, Oo. binanggit na yung pangalan ko. It wasn't her. Oo. Na-disappoint. Sabi niya, So engaged sila ng girl? no! Hindi. Gusto niya talaga si Rico. Si Rico kasi maraming flings, maraming girlfriends, maraming ganun lang. Parang, pero talagang seryoso siya sa akin. Talagang, Imagine, pinagpalit ka doon sa na yun, ha? Sa superstar girl na yun. natalo siya sa akin. Kaya nga, pinagpalit ka. Ikaw ang pinili ni Rico. Ako ang pinili. Oo. Kaya sobra siyang disappointed. Oo. Yung first 10 years namin talagang, he adores me talaga. Oo. Talagang, Pinamper ka niya talaga, parang no? nasa pedestal ako. Oo. Kaya nga, minsan nga pag late mo yan, parang sa movie, Oo. yung sapatos niya, bit-bit niya, Oo. parang hindi ko marinig na late siya umuwi. So, nakakatawa nga. It's like, parang sabi ko, parang nasa sinehan, parang nasa pelikula ka. Pero nahuhuli mo. Kasi nga, I will not sleep. nakikita mo dala-dala yung Hindi yung ako shoes. matutulog hanggat wala siya. Oo. So, I will wait until the wee hours. Oo. Pero bihira yon nung mga first years namin. Dumating na kami sa puntong 2000-something na. Lampasaan na. May mga anak na kayo nun. Oh, we have 4 kids already. Oh, Rico With the and your baby. Our eldest, Oh, your Tosca Camille. eldest. What's her name? Tosca, Tosca Camille. yeah. Eldest nyo. And she's only 1 week old here. Oh. At saka sobrang excited si Rico for having a baby. Talagang we violated so many rules in the hospitals. Like. Ginawa namin day house, yung suite ko. Dahil? For rejoicing and having fun for having this little baby. Anong klaseng tatay ba si Rico? At first, At first talaga? Wala bang at second at third? di ba maganda yung at first? At first, sige, at first. Oh, excellent. Excellent. Tutok. Talaga nasa bahay lagi, no? Bakit binagsak? Di ba? Ang ganda nun, excellent siya. Excellent dad, nung first.
The rest, nagde-deteriorate. Wala na, no? But it lasted for 10 years. Oo naman. Sabi ko, sige, sabi ko, kung yun ang gusto mo, hindi rin lang kita maawat, hindi kita mapigil. So meron na talagang, continuous na yung pambababae niya? Yeah. Oo, continuous na. Naging habit na. Oo. Hindi na. Paano mo nahuhuli? I don't know. I have lots of earthly angels. Mga celebrities din, yung kanyang girls? Some. Not all. Some are, I cannot say. Oo, pero mga kilalang, celebrities. Some. Some are. Maraming singers, di ba? And artista. Artista rin. Actresses. Oo. So, sabi ko sa kanya, sige na nga, sabi ko, Oh. I'm giving you my permission Oh my gosh, to go out oh. with the other girls. Oh. Huh? Sabi niya. Siya pa yung nagulat. Oo. Ayaw niya pala. Sabi ko, ba't ayaw mo? Oo. Kasi wala nang excitement eh. May ganun? Hindi na raw siya magtatago. Gusto Okay mo ba? yan eh. Gusto niya nagtatago. Sabi ko, napapagod lang ako eh. Ako, Diyos ko, kung pwede ko lang ilagay yung sulat dito na mababasa. Sabi ko, kasi apektado na lahat eh. Nag-aaway kayo lagi. Children. Hindi na maganda yung kasi Dynamics. on and off. He goes home, tapos he'll be out again. He'll be away for a week. Then, babalik na naman. So, hindi magandang setup din. So, yun na nga, binigay ko na, sige, if you want to go with that woman, go. I'm giving you my permission. So, lahat yun. Yun nga, nawalan siya ng gana. Hindi na daw exciting. Pero nabababae pa rin. Yeah. Oh. He never stopped. How? He didn't stop. Grabe. Paano mo na-tolerate yun? Ba't di ka na umalis? Parang, diyan ka na. Ang dami ang gustong bumaril sa akin sa luneta. Sabi Martir. ko, I have 4 kids to raise. Sabi ko nga gano'n. Tsaka kailangan kong palakihin yung mga anak ko. Tsaka normal naman yan. Some would say, kasi nasa show business, hindi, nasa tao yan. So ano ka pala, emotionally abused ka. Diba? May to be frank about it, no? kulang pa nga yung sinabi mo. Hindi ba? Hindi ka naman sinasaktan, no? A bit. Meron. A bit when he's not himself. Okay. Kasi there were times na he wasn't himself. Because? With alcohol or with other... Substance abuse. Yeah. May ganun. So, some may not like this, no? Pero, it's an open book. And, wala namang wala. I'll be lying. I'll be lying if I will not say this and that. Pero yun ang actually one of his downfalls. Dapat si Rico hanggang ngayon, oh wow, sa galing niya, with his powerful voice, his vocal range, his lahat, God-given talent, and so much charisma as well. Alam mo si Rico, dapat nasa tugatog pa siya ngayon eh. Buhay pa. Buhay pa't nasa tugatog at tinitingala pa and can be a good inspiration to other dreamers. Hindi ka naman nagkulang sa paalala sa kanya noong mga panahon na yon na iwasan yan. Because it's not good for you. Ako pa nga Ako pa nga lumakas uminom para lang matigil yon. Kasi tinuruan ko pa magpasoy para to keep him. No? Sa kwarto kami, we drink, we smoke. Para lang malibang siya. To get out of that, Ay, kaso pag nagising na, after malasing, aalis na naman. So the children, they will not understand na talagang gano'n na yung sitwasyon. Hindi nila alam. So yung journal ko, lahat, isa-isa yan, with matching letter. Binigyan ko sila to read it. For me, for them to understand me. Walang gumalaw ng sulat. Kasi only talagang, sabi ko, dang. Kung binasa nyo lang yung journal ko, binasa nyo yung sulat ko sa inyo, isa-isa para sa inyo, you will understand me more. Walang gumalaw. Pero my third girl, nanghingi ng second chance. Mama, I wanna read the journal and the letter. Nabasa? Hindi.
No, I didn't give it. Hindi mo na binigay. Bakit? I gave you the chance. All of you, the 4 of you. Huwag na ano. Tama na yun. Kasi ganun lang ako isang beses na. Hindi ako makulit na mamimilit. Oo. Na, Pero mga anak mo yun, di ba? Dapat mas, ano ka, di ba dapat mas a little, ano ka, may more understanding. leeway or Oo, more. because they're your kids. Sobra na siguro yung ano ko. That time, Pain mo. Juju, sobra na yung Yung anger mo and pain mo. ang taas ng tolerance ko sa pain eh. Oo. Pero yung mga moments siguro yun, mga time na yun, Nandun. medyo parang Sumobra ano na. na, para lang si Ronnie po na kailangan ng kayusin. Eh. Oo. Para lang, tama na, hanggang dito na lang. Parang dumating ako sa point na gano'n. Oo. And, So, nag-separate kayo ni ano? Ni actually, hindi Rico. kami nag-separate eh. Ganun Siya lang, lang ang on, alis on. ng alis eh. Bumabalik Alis, din. Oo. alis, uwi. And nung finally I decided to get married in America. To whom? To Rod Paul. Eh, payag that? naman yung ano, Foreigner? American. Yeah, American? I went to the States. Naghiwalay kayo, you went to the States. Okay. Ayaw ni Rico, actually. He was against it. Nilasing lahat yung tao para walang magatid sa akin sa airport. Because he loved me naman talaga. Mahal naman talaga niya ako. Oo. Kaya lang, dahil sa dami ng ano, udyok, dami ng temptations. Paano mo na-meet itong American guy? Kinasal yung bunso, my youngest brother. Ako nag-alaga doon at palaki. So, hindi na makabiyahe mami at daddy. Ako ang naghatid ng ako ang nag-represent sa kanila. Although I have, there are 3 there. I still have 2 brothers in California. And the one who's getting married in Chicago. So, dinala ko pati ang gift namin ni Rico. Gift ko ako. Gift namin ni Rico was the bridal gown. So, binitbit ko pa yun. From here to Chicago. Kaya, nag-off naman yung my best friend, si Nelly Gregorio. Nag-off siya sa boss niya, which is, who's the boss, na si Ron Paul. Because I wanna see your boss and say thank you for letting you take the day off today, no? Pasok ko. Starstruck yata. Hindi na rin ako tinigilan. Ako naman Single to single. Yung guy na to. Yeah. Divorcing. Oo. Ako naman, just to be lang, salamat lang, just to say thank you for, kasi walang susundo sa akin sa airport eh. I just wanna say thank you and all that, na ako, nagpunta na sa sa bahay ng friend ko. Nanligaw na. Naligo na. Oo. Pero iniisip ko magpakasal doon. I said yes. Yes, And he okay. gave me the Engagement ring. engagement Oo. ring. So, sinuot na. Ay, hindi ko naman, talaga. Because at that time, you were falling out of love na kay Rico because of doon sa mga pinagagawa niya. Hindi rin. Hindi rin. Na lang, parang ayoko nang dagdagan. Oo. Gusto mo mag-start ng bago. I still ng bagong love buhay. him, but I want to start anew. Oo. I want to, may sarili akong buhay. Oo. No, na to, hanggang ganito na lang ba ako? Oo. And I want to, Nagpaalam ka ba kay Rico na magpapakasal ka na? Ano sabi niya? ayun niya. Oh, lover mo? Oo. Oo. Ganun pa ako. Oo. Galit siya. Paano ka umalis ng US? Yun na nga masakit eh, hindi man ako nagpaano. Ginost mo siya. Oh my gosh. Oh. Siguro Ang sakit. isa sa karma ko din yun, siguro. Ginost mo. Lahat tayo. Oo. O tapos? Kaya pag napapanood ko yung ghosting, gano'n, I also did that. Kaya sabi ko nga, Oo. hindi maganda. Oo. At tapos minsan nagpasabi pa nga sa friend ko, balikan ko lang daw siya iwan. Kasi nag-asawa na siya, no? Oo. At alam nga naman to wait for me forever. Oo. Balikan ko lang daw siya, iwanan yung asawa niya. Oh my Sabi gosh. ko, that's Oo. not my nature. Oo. Sabi ko, hindi ako homewrecker or whatever. So why go back to the Philippines kung Because of my 4 children. children? Oo. They're still in high school. Oo. Kailangan mo bantayan sila. Oo. Tsaka naawa ko sila bago yung
they became a little miserable. Kasi minsan yung baon nila, wala silang gasolina. Hindi kaya ano yun, may effect din yun kaya I think so. sa nararamdaman nila sa'yo ngayon? Yeah, could be. Ah. Could be. Pero yung second girl ko, go mama. Ah, Look for your second happiness. Go. Ano. And this guy was willing to petition all my children. i-adapt niya yung mga yun. Yeah, yeah. Ako na lang talaga siguro ang ayaw. Because of Rico. Yeah, Hindi mo siya maiwan. I still love him and the kids. But the kids, you can take care of the kids naman. Pag, Oo. one day. Pero si Rico, hindi mo talaga siya maiwan. No. That time, it was 50-50 na. 50-50. ah. I can and I want him to be on his, yung Di ba kung usual. pag-usapan natin yung yung expectation as an effect of what you did, di ba dapat pagbalik mo ng Pilipinas, magbabago na siya? Kasi nga na-feel niya na parang may threat na nangyari sa relationship niyo. At Nagbago kaya- ba siya? At kaya kong gawin. Oo, at kaya mong gawin. Nagbago ba? Yes. For 1 month. And then Ceasefire, parang gano'n. yeah. And then after a month, back to normal. Di ba parang wake-up call na yun sa'yo? You can also call me crazy. Kasi, Oo. alam mo nang mangyayari ulit eh. Alam mo nang mauulit ulit. And you've seen it again and again. So, dapat pakawalan ko na yung sarili ko, di ba? Oo. But I never did. Kahit nung nagkasakit siya, andyan yung last girl, nagpunta pa ako sa Asian Institute to take care of him nung nabaypas siya for a week. Ang problema, I cannot stand the girl. Nangaaway siya. May stress si Rico. Minura nga. Sorry for the term. So, umalis ka na lang. Sa paalam ako kay Rico, sabi ko, ayoko ma-stress ka, nagdadabog yung isa. Oo. So, iniwan ko na lang yung first and second girl namin, si Tosca and Erica. Sila lang ang nag-alaga. Sabi ko, hindi pwedeng ganitong setup, may stress ang papa niyo. Pero, yung my whole week stay in the hospital, pinausap na ako na ibang doktor. Wow, hindi ko po yata, sabi na, one of the doctors, sabi nga, ma'am, hindi ko po yata kaya yung ginagawa niyo. Yung ganun. Sabi ko, pag nandiyan na yung sitwasyon, pwede nang nariremedyohan naman. Kaya naman, especially if you love the person, you give everything. Yan ang You do tinatawag anything. na unconditional love. Correct! Correct! Pinatunayan mo. You can call it unconditional. Kasi naman, kung magmamahal ka, gawin mo na unconditional talaga. Not just but, and there's a big difference between liking and loving. I will go back to that American boy. I just like him. Kaya, iba yung loving and liking. If you love a person, talagang everything. All out ka eh. Up to the last na moments ni Rico sa mundong to, ganun ang relationship nyo. Parang babalik siya, alis, balik, alis, ganun. Yeah. Oo, ganun talaga. Ganun talaga. Pero intimate pa ba kayo ni Rico? Nung mga panahon na yun? If we see each other, yes. Kahit na may babae siya sa iba, okay lang sa iyo? Yeah. Oh. Alam na maawain ko sila. Hindi, pero ibig sabihin, para pa rin kayo mag-asawa kahit na alam mo na meron siyang ginagawa sa iba. Yeah, we have to be civil to each other. That's not being civil, that's... Craziness. Diba? Stupidity. May Stupidity. ginagawa pa kayo eh. So, ibig sabihin, di ba? Ay, naku, ang dami kong pwedeng sabihin, but it's obscene and everything. Oo, yeah. Ganun eh, naging ganun na. So, pwede mong sabihin may halong I'm a bit crazy, I'm a bit stupid for allowing everything, no? Why allow these things to happen and allow Rico to do this and that? But no offense with the fans and everything. Rico is so, gracioso, lovable, and adorable. And talagang with the music, wala tayong masasabi dyan. Yeah. Oh. He's Iba an naman icon. yung He's an Rico icon. Puno Iba as an yung- artist. As an artist. Iba rin yung Rico Puno as a person. The person. And a family man. Yeah. Iba-iba naman yan. So, but, yun na. Oo. Now, you can call me a bit crazy or a bit stupid with what I've done, no? Kaya lang, pagmamahal pa rin yun. Yeah. What about yung binabanggit mo kanina parang court records
Na final ba? Na annulment? Ano, what's the story behind that? Nag-file siya. Pero it was terminated few years ago, 2007 pa. Bakit siya nag-file ng annulment sa'yo? Ay kasi nangungulit yung isang girl to marry her. Merong 3 babae na in love si Rico. No? Oo. Kaya, pinabayaan ko na lang. Kung talaga na in love siya. Tatlo hindi isa to 3 beses siya na in love. And Oo. a lot more. Okay. Pero yung 3, very, naging intimate, no? So, nung yung annulment na yun, para lang to satisfy the girl. Para lang Pumayag ka pagbigyan. naman na magpagamit. I didn't know. Akala mo annulment talaga? Akala ko moro-moro lang talaga, whatever. Para lang manahimik na yung girl. Na, Exactly. You were Mahirap. an accomplice doon sa sa plan niya. yeah. Pumayag ka na maging accomplice. I became. Without Oo. me, talagang gusto ko. Oo. No? Ay, wala na akong choice. Sunod-sunod ka Nandun na na eh. ganun. Oo. Nandun na eh. Oo. So, So final 'yon, yung annulment. denial. Until binaliwala din niya. Oo. So, maraming proseso yan eh. May binayaran, may binigyan, etc. So, yun, hanggang it died naturally. Oo. Wala So, naman pag titignan mo yung mga court records, wala talaga nag-prosper na annulment. Hindi na annul ang inyong wedding ni Even Rico. one of the judges said, Ano naman yung public record yan, di ba? Yeah. Na mag-asawa pa rin kayo Yeah. hanggang sa kahuli-hulihan. nasa records talaga. Oo. Sa City Hall, Oo. PSA, Oo. wala eh. Talagang ano yan eh. Oo. Ano naging sakit ni Rico? Oh, puso. That's it. Di ba triple bypass siya? Oo. So, kaya nga nung yung last show niya, hindi na siya dapat mag-show eh. Yung, Ito yung nasa video, no? yeah, yung the last concert in Hitmakers. four countries, four cities yun eh. And the last leg was in Las Vegas. Yeah. Pero nung na-confine siya sa San Francisco, after the concert in San Francisco, sabi ng doctor, you cannot go to Las Vegas and do a show anymore. Yung ganun. Talagang siya, maapektuhan na siya. Eh si Rico talagang he love... Workaholic. No, he loves singing talaga. It's his passion. Sabi ko nga eh. Actually, galing sa kanya. Gusto niya mamatay siya. May hawak Died na singing. microphone. He will die singing. Tsaka pag pinanood mo yung performance, parang walang sakit. No, the last one in Las Vegas. Oo. That was produced by my sister-in-law, Ana Puno. Oo. He was very weak already. With one song, lalabas siya, yung oxygen. Lalabas naman, kakanta. But still, the fans would swoon over him. Talagang, kahit nasisintonado na, kahit hindi naabot yung range niya, yung high notes, they still love him. Talagang mahal nila si Rico. And talagang pag wala si Rico, they will look after him. Nahanap talaga yung kanyang brain jokes. Nahanap talaga yung kanyang... Yun talaga yung yun talaga ang nagdadala kay Rico eh. The way he interprets songs. It's the overall package of the performance. Minsan, di ba, he's from the heart kasi tagos sa puso eh. Minsan, pag nag-explode naman yan. At saka may style yun si Rico eh. He will go mellow. Tapos magkukwento yan. And then, bigla na lang will explode. Para yung puwit mo angat. At saka mapapanganga ka sa taas ng boses niya. Pero siya kagaling. He will rest his voice. Then, bubuga ulit siya. Ganun siya. Kaya sabi ko nga, wala pa yatang pwedeng pumalit o gumaya sa style ni Rico gano'n. Kasi he can take Performer, his time. Oo. Performer. One of the... Hindi lang siya magaling na singer, performer siya. Correct. So, tapos sa last concert, paano siya pumanaw? Na-angioplasty na naman siya. When they came back from Las Vegas. Actually, the doctor from San Francisco gave him 6 months to live. Sakto. Namatay siya October 30, 2018. Bibilangin mo yung sinabi ng doktor ni Sakto. Saktong-sakto sa 6 months. Related pa rin doon sa art niya. Because of the heart.
Were you there during the last moments of his life? Or? The second night na. Kasi I was taking care of my mom and dad also. And I was here in Novaliches, nasa Taguig. So it was Osa, the mother of Frida Daniela, and Tosca, the eldest, ang nag-attend. So tawag ng tawag, and they're looking for you, etc. Kahit gusto ko lumipad 3 hours na yun madaling araw na. So the next morning, at saka ako na. Wala na talaga. Pero yung communication namin nung anak ng panganay ni Tosca, sabi ko, kasi inaano siya, nire-revive siya Sabi ko, let your papa rest. Sabi ko, huwag na, tama na. Ilang beses na siyang kinukuryenta, nire-revive. Sabi ko, huwag na, sabi ko, let him go, sabi ko. Pero wala na talaga siguro na talaga. Time na niya talaga. It was his time. And marami na naman siyang accomplishments and all that. But ayaw natin siya mawala. Sabi ko nga, Rico may not be with us physically, but bilang natin, malay mo, nandiyan sa likod mo makikinig, no? Kasi they can also go down and visit you. So sabi ko, ano na lang yan, nagpahinga na lang. Pero nakakahinayang lang talaga. Ano na-remember mo na last conversation yung dalawa? Yung pinaka-last? Sa dami. Ano kaya ang pinakamaganda? Bago siya pumanaw. Yung huling-huli talaga. Ang nangabuso walang pinipiling biktima. Ako walang pinipiling ipagtanggol. Saan man, kailanman, kampi tayo. Erwin Tulfo, kakampi nyo sa Senado. Ang nangabuso walang pinipiling biktima. Ako walang pinipiling ipagtanggol. Saan man, kailanman, kampi tayo. Erwin Tulfo, kakampi nyo sa Senado. Hindi sa akin sinabi. Sa mga anak ko, alagaan ako. Sinabi niya. Pinagbilin ako. Alagaan ka ng mga anak mo. Ayan, gusto kong maiyak. That will make me cry. Because? Pinagbilin pa rin niya ako to take care of me. So what happened? Bakit hindi nangyari yun? Ayaw niya. Diba? Hindi ko alam. If it's Let the me father's hold request. Let me hold my tears. I don't want to really? cry. If it's the father's request, na okay sila ng father nila. Tsaka every now and then, pinapakamusta niya ako. How's your mama? How's she? And the last, so many years, yung last birthday ko before he passed away, he greeted me pa happy birthday. At pinagbilin ako to take care of. Tapos sabihin pa nga nung Tosca, mama, nagbilin na naman si Papa to take care of you. Huwag ka daw namin pabayaan. So that was his, not directly to me, but that was his last words for me. So, Take care of you. May ano ka ba? May regret ka na bakit I stood by him kahit na ginagawa niya sa akin to? Ngayon, when you think about it, wala naman. wala pa rin. Wala. Talagang Wala you pa wouldn't rin. change anything Wala. kung bibigyan ka ng pagkakataon. Because Rico gave also, he made me happy also. And his legacy to me, he left me with 4 wonderful children. Yeah. Beautiful children. See, kahit anong sabihin mo, anak ko pa rin sila, I would say, my 4 beautiful children left by Rico. Yun ang legacy ni Rico sa akin. Giving me 4 children. Kahit wala na yung mga material na bagay, hindi mo na iniisip yun. No, it's only temporary. Temporary lang yung mga material. Galing na ako lahat yan. So, sino naman ang ayaw na maraming pera, ng ganito, ganyan. Diba? Lahat naman tayo, we need money and we need these things. Pero temporary lahat yan eh. When we go, nothing will be with us. Wala ka madadala. So, ang pwede mo na lang talagang balikan yung good memories, the good old days, sabi nga ni Rico. And the good memories. Yeah. That's why we keep the pictures, we keep the, yung memorabilia, like, kasi we love the person. May ginawa bang song si Rico para sa'yo?
Yeah, that was the Cartada Jeans. Yung sa'yo yun? sinasabi ko sa'yo, oo. Boyfriend ko pa lang siya, no. Well, no regrets, di ba? Wala naman, wala. We cannot, we cannot dwell with the past and to think about it. And just learn from the past. Yeah. And I hope na maayos mo yung problema mo with Yes, your kids. No? I'm not losing hope. I'm Oo not naman. losing hope. Anak mo pa rin yun, ina ka pa rin nila. So, And I love her. I Yeah. love all of them. yeah, Hindi mawawala sa isang ina. tama. Kahit sa isang tatay, I Yeah, know. of course. Yeah. Ay, hindi mawawala sa isang ama yun. Oo. Ano gusto mo sabihin sa mga tagahanga ni Rico? Talagang gusto ko pa magpasalamat sa inyo sa ginawa niyo kay Rico. If not for you, if not for the supporters, the fans, Rico will not be here. Rico will not reach his dreams. At saka hindi siya mamamayagpag ng gano'n. So, maraming salamat po sa inyo sa pag-support kay Rico, for loving him until the end. Hanggang ngayon, and up to now, they still love Rico. Thank you. Salamat po. Thank you for sharing your story with us. Thank you, Doris. Thank you, too. Good luck Thank sa'yo, you, ha? too. And Good luck with the kids. We'll pray for you. Please, I need prayers. Yes, we all will. of us. Please Yes. pray for her and the kids. Mga ka-sectiony, ready na ba kayo sa vlog na ito? Ako excited na dahil ang female star ng AMSE na si Ashtin Olviga ay makakasama ko. Kita nyo naman sa mga videos na ito kung gaano katindi ang paghanga ng mga fans or Ashlings ni Ashtin. Ay, OMG! Ulit-ulit, repeat mode. Isa ba kayo sa mga hinimatay sa kilig matapos mapanood ang eksenang yun? Grabe, ilang takes daw yun sa rehearsals, ha? Classmates, present na ba ang lahat ng mga ash dress? Sorry, it's DJ. Hi there, teammates! Welcome to my channel, Christine Babos channel here on YouTube. Syempre pa, gusto ko espesyal ang ating interview. Ay, naku, grabe ang trending ng mga batang ito. Sobra siyang trending ngayon. Siya yung laman ng TikTok, Facebook feed mo at kung saan-saan pa. Dahil sa kanilang ang Mutyanan Section E. Siya ang title holder lang naman. Syempre gusto ko siyang higit na makilala at nandito siya ngayon at pinaunlakan tayong lahat. Ay! Si Ashtin or Ash Olviga in the house! Hello po! Hello po! Ano yun? Paano yun? Dali! Galingan! Konti lang. Thank you po. Welcome to Thank my you. channel and thank you for your time. Thank you din po for having me. Ready ka na ba sa hot seat? Ready na. Julius and Tintin would like to thank the following. Pure Gold, always panalo. David Salon, wherever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David's Cologne Love Mist. To order, message tonybbabaw@gmail.com. Enagic from Japan, Kangen Water Machine.